Smell the lechon nearby. Lechon. Ma, they have halo-halo. Dad, Oh, that's so good. Very delicious. smile! Araw ng Webes, ika-4 na araw natin tita sa city. So nakahiring kami na may lechon dito na masarap na oink-oink. So atak tayo doon ngayon tita. Ang pag-uusapan natin is about the halo-halo, the mikos-mikos, and then the lechon. Oink-oink! Ay, sorry. Nag-message sa akin ng kaibigan ko ba, sabi niya, te, mag-dinner tayo sa Thursday. Kaso man kami commitment naman kami dun sa mga kaibigan na puti ni Uncle, tita, hindi na pwede. Palis na nga kami, di ba, sa Friday, ganun. Sabi niya, lamian kayo ang Budoks lechon, dapat hindi niyo ma-miss. Ay, buinas talaga tumawag si Uncle, sabi niya, wag na kayo matuloy dun sa hospital. Kasi si mama may kailangan gawin ng mga doktor na wala dapat tayo doon. O mag-meet lang tayo dyan, nakasakay na ako sa tram, bantayan niyo ako. Buinas, makapanglitsyo na kami nito, tita. So, nagdiretso na kami doon sa, sa Chinatown. Kaya sabi ni tita, andito lang daw sa food court ng Chinatown, tita. Hinanap namin, nakita namin yung flag ng Philippines. Pasok! O, di pasok kami doon. Ay, sa pertahan pa lang, te, malaman mo na talaga na may lechon sa amoy pa lang. Maglalaway ka na. Bigla ko na miss ang Pilipinas, te. Uy, kung pwede nga lang na ora mismo mag-uwi kami na may pera lang. Tsaka yung, alam nyo na ang aming problema dito. Hindi kami nga makalis-alis kay si Lola ang namin na puti. O, so nag-ikot-ikot kami dito. Maganda dito, tita. O, sa mga Filipino, diyan na makapunta ng Adelaide, tapos gusto nyo magkain ng lechon, punta lang kayo dito sa may Chinatown, tita, sa Bodox. O, kung doon ka sa front na, yung street, yung basta sa front, pagliko mo sa too, andyan na yung Budoks lechon, tita. Budoks na budoks ka talaga dyan. Ang mata ko talaga hindi na mahalin doon sa nag-ikot-ikot na yan. Parang na-hypnotize ako ba? Sabi niyo, kumain ka na, kumain ka na. Ay, tigantay nga kami. Dami pa naman ang mga nag-order. Marami ding apam ang nagalinya-linya doon, tita. Tsaka may mga Filipino din Nagchika-chika kami doon. Tapos si Uncle, hindi man pwede mag-inom. Kay ba? Mahirap na ba? So while nagkapila-pila yung iba, at least nakauna kami yan ng order. Ay, kakong na-behind pa kami sa kanila, kundi bukas pa may kakain. Nagmadali kasi kami, tita, kaya magtawag naman si Lola, magsabi na naman siya, saan na kayo? O di, hindi pa kadaan kami nakapunta doon, lagpas na ng 12:00 yan. O hindi pwede, kasi paalis na kami the next day, dapat makapunta kami doon, makapag-stay kami ng longer. While nagantay kami ng aming order, tita, hindi namin naiwasan na mag-usap-usap kami ng Cole ba? Sabi namin, Cole, pag makauwi tayo ng Pilipinas, magpalitsyon, baboy talaga tayo. Tayo lang dalawa talaga ang iingkit-ingkit hanggang magkalatumba tayo. Ay, joke lang. Joke lang. Yung amin ba yung tambal sa Kamingaw ba, yung pag-asam-asam mo bala, mga lang yun, mga example lang yun. Mga joke-joke ba, hindi naman talaga totoo. Kasi sa tunay na buhay, tita, pag andyan ang lechon, hindi ka gani makaubos ng 1 kilo. How much pa yung isang buong lechon? Kit-kitin, ano ka? Oink-oink. Kasi minsan sa amin dito sa abroad, tita, yung aming mataba, tsaka yung aming cravings, yung aming paghandom, sa Tagalog. Uy, kahirap ng Tagalog na Ilonggo, Bisaya tayo. So, hindi talaga pinalagpas ni Uncle, nagtikim siya ng liempo na order ni ate na barbecue. Ay, so good, kuno tita. Pati yung aking balat dyan, dinamay niya pa. Sabi ko, ba't hindi ka na nag-order ng sayo, Col? Sige ka lang na tilaw dyan, wala natira sa akin. So, dumating na ngayon ng hello na sabi ni Uncle, ang tawag din sa halo-halo. Sabi ko, what it is? Hello. So, nag-order lang kami ng isa, tita, kasi nga, ang ice cream naman ang hinahabol nila dyan, tapos kain-kain ng kunti. Ay, nagkahirap-hirap kami bago maubos yung isang buong baso, tita. Alam niyo naman mga bata, una lang yan sila sa matakaw sa mata, pero ang buong baso, hindi talaga yan maubos. O ako pa nga halos nag-ubos niyan. O ayan. So nakakilala kami dito ng ibang mga tita, mga ilang grupo dito. Tapos nagkataon nakilala din nila yung mga kababayan ko dito sa Port Lincoln. No, sa nag-video ako para at least naman maipakita ako dito sa mga kasamahan namin. So nag-goodbye na kami kasi pauwi na nga kami, tita. Kaya nagtawag na si Lola, wala talaga siya nagpalibak. Sabi ko, andito kami sa Philippines. Wait lang dyan, mama. So nagpalabas kami dun sa may tita, lechonan ba? Nakita kami ni tita, isa sa mga kantin natin dito, te. Ay, sabi niya sa akin, nag-comment man niya siya una doon sa video ko nung the other night. Sabi niya, wow, sana tita makita ako kayo before kayo umuwi ng Lincoln ba?
Bo nagadaan kami dyan dito kasi busog nga kami sang lechon tapos may nagsigaw bigla, Stred! Ante! Ay, abot sabi ko, ito naman, gwapa na naman kami nito. Ay, joke lang. Nakilala naman kami ni Tita Tana. Ay, ambot, parang friend. Lahat na bala mga followers ko, Tita. Hindi ko lang kayo followers, no? Para na kayo mga friend ko. Para mga kachikahan, kachismisan ko ba. So kung makita nyo ako, batuhin nyo lang ako ng lechon, ha? Hindi niyo ako pagbatuhin ng bato. Batuhin niyo man ako ng pagkain para magbalikid man ako sa inyo. Kasi pagkain yan, sigurado hindi ko talaga dire-diretso. Babalikid talaga ako sa inyo. Tita ha, one day ko makita niyo kami somewhere, mag-hi lang kayo, tiha. Hindi man kami mga snobbish, mga very friendly kami. Basta makita lang namin, tsaka marinig ko lang ba, ganun. Kahit maliit lang tayo dito, no? At least I know na mga organic yung aking mga followers. You are not just my follower, no? Mga friend ko kayo, BFF yarn. Ay, sorry naman. So, nagpuli na kami, Tita. Kay sabi ni Lola, mag-uaga na kayo ng uwi, kayo magpunta kayo sa dinner sa inyong kaibigan. Alam, paghapon, matraffic man dito, Tita. So, umuwi muna kami. Nag-change outfit kami kay sobrang init. Bogi na si Raban ako sa damit ko. So, nagdiretso na kami dun sa kaibigan namin. Mga 30 minutes lang. Kaso, matraffic siya, te. So, yun. Medyo hapon na kami nakarating doon. Nagbili muna kami ng mga regalo pang Easter. Tapos, ready na yung pagkain. Itong kaibigan namin, Tita, ang couple na ito, it's very friendly, no? Noong first time na na-introduce ako ni Uncle sa kanila, Tita, maliit pa yung anak nila na lalaki. Ay, ngayon, sobrang gwapo naman ang anak nila. Oy, sabi ko, may nobya ka na? Wala pa. Sabi niya, no, Tita. No, Tita, kada. Malapit na hating gabi, nakarating kami sa hotel, Tita. Nag-impake na naman ako kasi maaga pa kami lulukso ng Friday kasi uwi na nga kami dito sa amin sa probinsya. 18 hours yun eh. Bukas naman